Sabi sa inyong mga katabi, ang Diyos ang ating kalakasan. Amen. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos ang pagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, maog at siyang kublihan ko, Diyos ang pagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, minsan pa. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos ang pagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, maog at siyang kublihan ko, Diyos ang pagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw, let the people sing. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw, pwede po ba natin itaas ang ating kamay? Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw, sa huling pagkakataon po, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw ang lahat sa akin, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin, O Diyos. Amen. Hallelujah. Bawat araw natatanaw ang kabutihan mo. Bawat oras kapiling ang kapangyarihan mo. Pusong ng bago, dulot ng kapatawaran mo. Buhay may pag-asa dahil sa kaligtasan mo. Kadakilaan, kadakilaan ng pag-ibig mo ay namalas na. Mula pa nang lang ng ginang langit at lupa, sa kamatayan sa krus, tungo sa trono ng Ama. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, dakilang hari ng lahat. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, ngayon, bukas at kailanman. Purihin ka, oh Jesus. Kadakilaan ng pag-ibig, kadakilaan ng pag-ibig mo ay namalas na.
sa krus, tungo sa trono ng Ama. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, dakilang hari ng lahat. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, ngayon, bukas at kailanman. Purihin, purihin ka, oh Jesus. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng nabi ay magsasabi na ikaw ay Diyos, ay Diyos, na ikaw ay Diyos. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng nabi ay magsasabi na ikaw ay Diyos, na ikaw ay Diyos. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng nabi ay magsasabi na ikaw ay Diyos, na ikaw ay Diyos. Lahat ng tuhod, lahat ng nabi na ikaw ay Diyos, ikaw ay Diyos, na ikaw ay Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, dakilang hari ng lahat. Purihin ka, purihin ka, magpagkailanman, ngayon, bukas at kailanman. Purihin, purihin ka, oh Jesus. Tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng nabi ay magsasabi na ikaw ay Diyos, na ikaw ay Diyos. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ay Diyos, na ikaw ay Diyos. Palakpakan po natin ang makapangyarihang Diyos natin sa lahat. Hallelujah! Ayan. Okay, sa oras pong ito ay makibukas tayo sa aklat po ng Ikalawang Korinto. Yan. So, mula ngayon, lahat po tayo magdadala na ng Bible. Kasi nasanay na tayo sa cellphone eh. Kaya wala na tayong daladalang Bible ngayon. So, ano natin, balik natin yung ating pagdadala ng Bible. Second Corinthians chapter 5 verse 17.
Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Okay? So, ngayon ay, walang, So sa oras na ito ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatang changes. Okay? Yan. So ito po ay makikita po natin sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 17. At maliwanag ang scripture ay pinapakita dito na ang isang tunay na nakakilala sa ating Panginoon o nakipag-isa kay Kristo, wala na yung dati niyang pagkatao. Kaya sinasabi diyan, a new creature. He is a new creature. All things are passed away. Sabihin, yung dati nating pagkatao, ano ba yung dating pagkatao? Ang dating pagkatao natin ay makasalanan. Na sinasabi ng Romans chapter 3 verse 23, walang umabot sa pamantayan ng Diyos, lahat ay nagkasala. So, ibig sabihin tayong lahat ay makasalanan. Hindi tayo umabot sa pamantayan ng katuwiran ng Diyos. Kaya nga, ang ating buhay, nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ay hiwalay sa Diyos. Kapag tayo ay hiwalay sa Diyos, ibig sabihin, hindi tayo kalugod-lugod sa Diyos noon. At ang ating pamumuhay ay namumuhay tayo doon sa lumang pamumuhay. Kaya nga yung old things ay pinalitan na ng ating Panginoon. Na sinasabi rito na merong pagbabago. There is a changes. Merong pagbabago sa buhay ng isang tao. So tignan po natin itong illustration na ito. Ano yung mga makikita natin na pagbabago sa isang tao na talagang nakipag-isa kay Kristo? Kaya tignan ninyo yung old life, yung past life. Ibig sabihin, tayo po ay, nanyo yung past life natin nakasimangot yung muka. Di ba? Tignan nyo naman yung new life, nakangiti. Ibig sabihin, meron tayong old habits, old attitude, and old behavior. So ito yung makikita natin sa lumang buhay natin. Anong ugali meron tayo? Anong karakter meron tayo? Anong mga bagay na nakikita sa buhay natin na paulit-ulit natin ginagawa. Yan yung buhay natin noon. Pero sa bagong buhay, meron na po tayong new habits, new attitude, and new behavior. Ngayon, paano po natin makikita? Ano po ba yung ebidensya na tayo nga ay meron tinatawag na binagong buhay? Una, ay makikita po natin dito na yung perspective in life. Iba na po yung ating mga pananaw sa buhay. Amen? Kung dati ang pananaw natin sa buhay ay wala tayong pananaw, hindi natin makita, ngayon ay natatanaw na natin yung mga bagay na talagang alam natin na meron tayong mararating. Kaya nga, pati sa buhay, yung mga plano natin sa buhay. Dati wala tayong plano, pero ngayon, meron na tayong plano sa buhay. And even yung practices. Yung practices natin, ano bang klaseng mga practices ang ginagawa natin? Dati pawang hindi nakalulugod sa Diyos, pero ngayon ay nakalulugod sa Diyos yung ating mga ginagawa. So ngayon, kapag tinignan po natin ito,
Basahin po natin yung sinasabi po sa Luke chapter 12 na ito yung tao na kung saan hindi kumikilala talaga sa Diyos eh. Kaya tingnan po natin, unawain po natin ito. Sabi rito, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Tingnan po ninyo. Sinabi niya sa kanyang sarili, ito yung pananaw niya. Sarili. Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Verse 17. Verse 17. Kaya nasabi niya sa sarili niya, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Verse 18. Alam ko na, sabi niya, pagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at iba't ibang ari-arian. Ito yung plano niya. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon. Kausap niya sarili niya. Para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Verse 21, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Tingnan po ninyo, yung taong walang Diyos, yung taong walang pakikipag-isa kay Kristo, ano ang makikita natin sa Kanya? Sa Kanyang mga pananaw sa buhay, sa Kanyang mga plano, at maging sa Kanyang pamumuhay. Anong klaseng uri o anong uri ng pamumuhay meron itong taong ito? Makasarili. Tandaan po ninyo, ang taong walang pakikipag-isa kay Kristo, puro sarili iniisip niya. Amen po ba? Puro sarili lang yan. Kaya nga kung makikita natin dito sa Luke chapter 12, sa paningin ng tao, o mayaman siya, sikat, makapangyarihan, may impluwensya. Pero sa paningin ng Diyos ay dukha. Bakit? Kasi nga yung kanyang yung pananaw niya sa kanyang buhay, iba yung kanyang pananaw eh. Ang kanyang nasa isip lamang ay yung kanyang sarili. Sabi niya, ang dami ko ng ani. Pagdating doon sa pagpaplano, sabi niya, gigibain ko ang aking mga kamalig. Ibig sabihin, yung maliliit. At magpapatayo ko ng mas malalaking kamalig. Ilalagay ko lahat doon ang aking mga ani. At doon, kakain ako, iinom ako, magpapahinga ako, magpapakasaya ako. Puro ako. Kaya tingnan po ninyo yung pananaw ng isang tao, laging sarili niya ang kanyang iniisip. Kaya nga kapag tinignan po natin yung sinasabi po rito, sa buhay po natin mga kapatid, bilang mga nakakilala na sa ating Panginoon, may mga pagkakataon dahil tayo nga ay kumilala na sa Panginoon. Dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Tayo ay binago ng Diyos at tayo ay babaguhin ng panahon. Habang lumilipas yung panahon, nung una tayo nakakilala sa Panginoon. Kaya nga tingnan po natin itong Revelations chapter 2. Ano po ang sinasabi rito? Sa aklat ng mga taga-Epeso, sinasabi rito sa Revelations chapter 2 verse 1 hanggang 6.
Sabi rito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Epeso, ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsenti ang masasamang tao, sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Alam niyo po ba na ang isang Kristiyano na kumilala sa Panginoon, eto yan eh. So, pinaglalaban niya yung tama, talagang pati yung mga huwad na apostol ay binabangga niya. At nagtiis, may pagtitiis, may pagtsatsaga, at meron din tinatawag na, makikita natin yung ano ng ating Panginoon na yung pagbabago. Kaya nga matiisin, matyaga, at talagang masipag. Amen? Pero habang tayo po ay dumadaan sa buhay po natin, yung puso, maraming mga issues of life na pwedeng magbago sa buhay natin. Kaya tingnan po ninyo ang sabi rito sa verse 4. Sabi rito, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ano yon? Sabi niya, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Anong klaseng pag-ibig meron tayo noong una? Mga kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoon, yung pag-ibig na una. Tandaan natin kapag ikaw ay nanliligaw, katulad nga ng halimbawa ko kanina, yung first love. Pag first love never die. Di ba? Tapos pag na-inlove ka, talagang iba yan eh. Walang makakapigil sa'yo. Harangan man ng taga, walang makakapigil sa'yo dyan. Yung pakiramdam ng first love. Yung first love talagang grabe ang excited mo dyan. Di ba? Totoo po ba hindi? Yung excited mong makita, hindi ka mapakali kapag hindi mo nakita, hindi ka mapakali kapag di mo narinig yung boses. Tama po ba? Hello? Sino yung mga may love-love na rito? Tingnan po ninyo yung sinasabi ng Panginoon. Yung unang pag-ibig. Alam ng Diyos na nagtiis ka. Alam ng Diyos na nagtiyaga ka. Alam ng Panginoon kung ano yung pananampalatayang meron ka. Pero sabi niya, isang bagay ang ayaw ko sa iyo ngayon. Iniwan mo ang unang pag-ibig mo. Mga kapatid, yung first love natin sa Panginoon. Changes. Pwedeng maging negative yung pagbabago natin along the run. Habang tayo po ay naglalakbay sa daigdig na ito. Pero ang totoo niyan, binago na tayo ng Panginoon. Amen? Ang Diyos ang nakakakita sa puso natin. Tinitignan ng Panginoon yung puso natin eh. Sabi niya, iniwan mo yung unang pag-ibig mo. Kaya nga sa buhay natin, yung mga pagbabagong ito ba ay nakakatulong para malwalhati natin ang pangalan ng Panginoon? Ito ba ay nakakatulong para tayo ay maging pagpapala sa marami? Ngayon, bibigyan ko kayo ng tips para yung pagbabagong ginawa ng Panginoon sa atin ay patuloy na maging pagpapala. Amen?
tips. Number 1, guard your heart. Ang sabi ng Proverbs chapter 4, verse 23, bantayan natin yung ating puso. Kasi maraming issues of life. Pwedeng yung dating pag-ibig mo sa Panginoon na maalab na walang makakapigil sa'yo kahit anong mangyari. Wala kang ang reklamo kahit na mapuyat ka eh. Wala kang reklamo kahit pagod na pagod ka dahil alam mo, ginawa mo ito para sa Panginoon. Pero dahil meron ng mga issues of life, ano yon? Marami ka ng pagsubok, marami ka ng problema. Marami ka ng mga taong nakasalamuha na nakit sa puso mo. Unti-unti nang natatabunan yung first love mo sa Diyos. At yung mga achievement sa buhay. Eto ka na eh. Mapera ka na, malakas ka na. Nagbago na ang puso. Kaya nga ang tanong ng Panginoon sabi niya, iniwan mo na yung unang pag-ibig mo. Sabi niya dito sa verse 5, alalahanin mo, sa Revelations chapter 2 verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Ano yung kalagayan natin dati? Dati wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Dati lagi mong hinahanap ang Diyos. Dati laging gustong-gusto mong paglingkuran ng Panginoon. Dati lagi kang umiiyak sa Panginoon. Dati lagi gusto mong parangalan ng Diyos sa buhay mo. Pero sinasabi ng Panginoon, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Sabi ng Panginoon, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Mga kapatid, nagliliwanag ang buhay po natin. Kaya nga naalala ko yung mga pictures before nung dito po sa Perez talagang napakasimple. Ang church natin noon ay tarapal lang. Pero grabe sumamba ang mga tao. Grabe yung mga tao na kung saan talagang yung influence. Kahit saan ka pumunta, mangaral ka ng salita ng Diyos, napakasaya. Ang daming mga taong kumikilala sa Panginoon. Pero lumipas ang panahon. Ngayon, maganda na yung lugar natin. Hindi na siya tarapal. Naka-aircon pa tayo. Noon, air continuous. Pero malamig naman yun pagka tag-ulan. Kasi nababasa ka ng ulan, habang nagpupuri, tumutulo yun. Pagka yun, tinutusok yung kung saan yung parting meron tubig. Tutusukin. O pag puno na naman sa kabila, tutusukin ulit. Pero ang sarap magpuri sa Panginoon. Tinitingnan ko yon. Marami na, mga namatay na, mga kasama, kinuha na ni Lord. Pero marami, nawala na, marami, maganda na yung kalagayan sa buhay, iba-iba na ang mga buhay. Pero tignan po ninyo, ang nais ng Panginoon ay makita yung dating kalagayan natin. Na kung saan nung una, ang kalagayan po natin ay makasalanan at nakipag-isa tayo kay Kristo, binago tayo ni Kristo. Binago ng Diyos yung ating mga attitude, binago ng Diyos yung ating mga behavior, binago ng Diyos yung ating mga habits. So ibig sabihin, nagkaroon ng bagong ikaw at bagong ako. Nung una, masarap, masaya. Kahit puyat na puyat ka yan, nagbabasa ka pa ng Biblia. Ngayon, puyat ka, pagod ka, tulog na yan. Sarap tulog.
Pero noon, di ka matutulog. Kahit pagod ka nang hindi ka nananalangin. Bato-bato sa langit ang tamaay. Balikan mo ito. Sinasabi ng Panginoon yan. Alalahanin mo yung dati mong kalagayan. Pag hindi ka nagsisi at hindi mo inalis ang masasamang gawain. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong ginagawa natin sa kasalukuyan. Sabi ko sa inyo, dalawa lamang ang pwedeng negatibong pagbabago o yung positibong pagbabago. Pero para mapanatili natin yung positibong pagbabago, bantayan mo ang iyong puso. Amen? At paano mo babantayan yan? Hayaan natin na ang salita ng Diyos ay patuloy po nating ilagay sa puso natin. Acts chapter 2 verse 42. Ano yung sinasabi sa Acts chapter 2 verse 42? Sinasabi diyan kung paano ang mga unang mananampalataya, yung mga disciple ng ating Panginoon sa panahon na ito, na natili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Mga kapatid, may mga gawain tayo ng pananalangin, may gawain tayo ng pagsasama-sama, meron tayong gawain na kung saan nag-aaral ng salita ng Diyos. Tingnan po ninyo, ito ang magbabantay ng ating puso upang sa gayon yung puso natin na maraming mga issues of life ay hindi po ito magbago. Amen po ba? Ako, tumanda ako. Gusto kong bumalik yung ako. Yung dating ako. Sabi ko, ayokong maging matigas yung puso ko. Kaya mga kapatid, bantayan natin yung puso natin. Pwede kang magbago. Pwede kang baguhin yan. Tandaan ninyo ano yung pwedeng magbago sa atin? Mga issues of life. Meron ng ibang iniibig. Meron ng mga bagay na nakaimbak sa puso natin na magpapatigas ng puso mo para hindi mo nagawin yung mga mabubuting bagay. Kaya nga, dito sa 2 Corinthians ay makikita po natin na ano ang naging epekto ng buhay ng mga unang mananampalataya. Pangalawang tip ay glorify God. 3 G po ito. Una, guard your heart. Pangalawa, glorify God. Let us glorify God. Patuloy po nating luwalhatiin ang Panginoon. Sa Colossians 3:23, yung ating ginagawa dapat bukal sa puso. So ito yun sa Diyos palagi. Isipin mo na ginawa mo ito para sa Diyos. At sinasabi ng 2 Corinthians, so dito sa Colossians 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, sinasabi dito, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom anuman, ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin, parangalan natin ng Diyos. Amen? Huwag nating hindi pararangalan ng Diyos. Kaya nga, anuman ang kalagayan natin ngayon, balikan mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kasi yung liwanag Tandaan natin, yung liwanag ng Diyos na nasa atin, sabi doon, ang sino mang sumusunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman. Ibig sabihin,
nagliliwanag yung buhay natin. Kaya, tingnan po ninyo yung impact ng mga unang Kristiyano sa Acts chapter 2, verse 43. Ano yung naging impact sa kanila? Ang makikita natin dito, dahil sa maraming himala, Acts chapter 2, verse 43. Balikan mo yun. Dahil sa maraming himala at kababalagang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. 44. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. 46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Nalulugod ang mga tao at ang Diyos. Tingnan ninyo, yung nalulwalhati ang Panginoon sa kanilang buhay, kaya nga maraming idinadagdag. Mga kapatid, tignan natin yung kalagayan natin sa ngayon. Mananampalataya tayo. Paano natin nalulwalhati ang Diyos? Baka mamaya sarili na lang ang tinitignan natin kung paano natin pagbutihin yung sarili natin. Mga kapatid, hindi tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi dapat nating alalahanin. Kaya nga tingnan niyo yung mga unang Kristiyano, yung meron sila, tingnan niyo, pinamimigay nila doon sa mga nangangailangan. Huwag kang maging makasarili. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa mayaman, sabi niya, isa kang hangal. Ngayon din, kukunin ko ang buhay mo. Tingnan ninyo, hindi ka pinagpala ng Panginoon para sa sarili mo lang. Gamitin natin yung mga pagpapalang meron tayo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung mga mga nag-aaral noon, pinangunahan ko ito na bigyan sila weekly ng 250. Nung dumadami sila, sabi ko dun sa mga kapatiran na merong trabaho, sabi ko, kayo na ang magbigay dun sa iba. Sinuportahan nila. Kaya nga ito yung ano natin eh. Ngayong pinagpala ka ng Panginoon, anong kalagayan mo? Maging katulad tayo nung mayaman? Aha! Ang dami ko ng ani! Gigibayin ko yung mga kamalig ko at ilalagay ko doon yung mga ani ko. At wala akong gagawin kundi kakain, iinom, magpapakasaya at matutulog. Ganun ba? Mga kapatid, hindi. Tandaan natin yung karunungan na meron tayo, yung abilidad na meron tayo, yung lakas na meron tayo, yung kayamanan na meron ka ngayon, at yung buhay na meron ka ngayon. Kanino galing yan? Sa Diyos. Kaya nga, alalahanin mo kung ano yung kalagayan natin noon. Tandaan natin, wala tayo. Kung ito ang kalagayan natin ngayon na pinagpala na ng Panginoon, gamitin mo ang buhay mo katulad nito. Walang mahirap eh. Kaya nga, nung mga nakaraan, may nakakausap ako doon sa ibang mga chapter natin na meron silang mga pangangailangan. Alam nyo ba na may pangangailangan sila? Sabi ko, kinausap ko yung isang pastor po natin doon. Sabi ko, Pastor, meron akong 3 college ngayon. Sabi ko, ikaw na ang magbigay o mag-usap kayo diyan kung paano nyo matutulungan yung kapatiran natin na ito. Sabi ko, tulungan ninyo. Katulad nung ganitong ginawa ko noon, sabi ko. Pinakita ko sa kanila yung halimbawa dito. At sabi ko, kausapin mo, tanungin mo kung paano at ano ang kailangan niya. Kaya nga ito po yun eh. Mga kapatid, iba na yung pananaw natin. Hindi tayo makasarili.
anong meron tayo, ibabahagi natin sa iba. Tutulong tayo, katulad po ng mga unang mananampalataya. Iba na yung kanilang perspektibo sa buhay. Hindi na sila makasarili. Dati makasarili ang tao na wala sa Panginoon. Pero nung tayo na nakakilala sa Panginoon, binago na yung perspektibo ng buhay natin. Binago na yung mga plano natin sa buhay at maging yung practice natin. Dati madamot tayo. Ako sa totoo lang, madamot ako noon. Ngayon, sa'yo na nga lang yun, pamimigay mo pa. Bakit? Saan galing yun? Sa Diyos. Sino magpapalit nun? Ang Diyos. Di ba? Kaya nga tingnan po ninyo yung mga unang mananampalataya. They were blessed. Pinagpala silang lubos. Kaya nga tingnan ninyo, naghari sa kanila ang banal na takot. Hindi sila takot dahil natatakot sila, kundi mataas ang respeto nila sa Diyos. Mataas ang respeto nila sa isa't isa. Bakit? Kasi ginagawa nila kung ano yung buhay na binago ni Kristo. Amen po ba? Sa atin. Tunay nga ba na tayo'y binago ni Kristo? Tunay nga ba na tayo nagiging pagpapala sa kanyang iglesia? Tunay nga ba na tayo'y nagiging kalugod-lugod at naluluwalhati ang pangalan ni Kristo sa buhay natin? Amen po ba? Kaya sa oras pong ito, pangalawang tip, glorify God. Amen? Kung talagang tayo'y binago ng Panginoon, let us glorify God sa pagbabagong ito na ginawa ng Diyos. Pangatlong G, give attention to Christ. Ayan o. Yung paningin natin kay Christ, sabi ng Hebrew chapter 12, verse 2, sabi niya, ituon natin yung ating paningin kay Kristo. Siyang nagpasimula ng pananampalataya. At siya rin na magwawakas. Tandaan natin yung pananampalataya na meron tayo ngayon. Hindi galing sa atin yan. Galing sa Diyos yan. Siya yung nagpasimula eh. Sabi rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakan na naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiyang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Mga kamanggagawa, mga kapatid sa pananampalataya, tandaan po natin, ang pananampalataya na meron ka ngayon, hindi sa iyo yan. Kaya kapag sinabi mo, yoko na. Mga kapatid, hindi sa iyo yan. Ang Diyos ang pinagmulan yan. Amen? Kaya dapat ituon mo yung paningin mo sa Kanya. Kapag nakatuon yung paningin natin kay Kristo, makikita niyo po na talagang maaalala mo palagi, dahil kay Kristo, may bagong buhay ako. Kaya nagpapatuloy tayo sa Panginoon. At dahil nakatuon yung paningin natin kay Kristo, talagang ipinapahayag natin ang Diyos na nagbago ng buhay natin. Hindi natin sinasarili yung pagbabago. Kaya nga, ito, alam niyo po ba na ang pagbabago sa panahon natin ngayon, mula nung nag-pandemic, dati lahat yan, nakalatag lahat ng upuan, tapos ito, wala tong children. Hanggang dun yan. Lahat, maraming upuan yan, maraming tao yan noon. 150 lahat yan. O ngayon, ano yung pagbabago? Nasaan na yung mga binago ni Kristo? Ano na ang buhay natin? Even yung mga mahal natin sa buhay. Alam niyo, ako po, for the glory of God, dahil hindi ako nagsawa na magpaalala sa aking pamilya. Ngayon, yung bunso ko ngayon, bunso naming kapatid, silang buong pamilya umaattend na roon sa Tarlac. Hindi ako napagod,
Hindi ako nagsawa na paalalahanan sila. Sabi ko, lahat kayo, maniwala kayo sa Diyos na siyang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. O ngayon, dahil nga umaten yung bunso naming kapatid, yung bunso kong kapatid, kasama yung pamilya niya, active na sila, mga siguro, magdadalawang buwan na. Magdadalawang buwan ng continuous na umaten. Yung kapatid ko na sumunod sa akin, na lasenggo, dahil nakita niya yung kapatid kong bunso umaten na rin 3 linggo na. So marami na sila ron, malaki na ang problema sa Tarlac ngayon. Alam niyo ang problema? Hindi na sila kasya doon. Kaya kailangan lang dagdagan ulit ng panibagong lugar. Yung kalahati, dapat may tayo na ulit yung kalahati doon. Tingnan niyo, dito sa atin, marami tayong pagbabago na dapat gawin dito. Tingnan niyo, napakainit ng aircon natin. So kailangan nating dagdagan. Di ba? Mainit. Lagyan natin ng ng salamin para yung init ng aircon doon hindi pumapasok pag may pumasok. Di ba? So maraming pagbabago. Ngayon, sinong gagamitin ng Panginoon? Tayo po na pinagpala ng Diyos. Tandaan niyo, huwag kayong maging madamot. Pag naging madamot kayo sa Panginoon, tandaan po ninyo, ang Diyos, sabi ng Panginoon, huwag tayong maging masama. Alam ng Diyos yan. Yung kadamutan sa Diyos ay masamang gawain yan. Tandaan po ninyo, kapag nakikita niyo may mga pangangailangan sa loob ng simbahan, maging kabahagi po tayo dito. Kahit hindi na i-memorize yan, tandaan ninyo, dahil kabahagi tayo sa templo ng Panginoon, kailangan pa bang i-memorize yan? Tandaan ninyo, kapag tayo ay pinagpala ng Panginoon, lagi niyong lalagyan, pinagpala ko ng Panginoon, bibigay ko to sa Panginoon. Natatandaan ko nung unang pagpalain ng Panginoon ng misis ko, meron siyang natanggap na 80,000. Kaya po tayo nakabili niya, no? Biro niya, no? Mula nung nagsimula tayo ng Apandis Rock, ito yung projector natin. Magkano bili natin diyan? 20K nung panahon na yan. Pinagpala, misis ko, sabi niya, dahil pinagpala ko, yung 80,000 na yung binigay niya sa church. Di ba, te? Natandaan mo yan? Tapos may binili pa tayo na ibang mga pangangailangan sa church. At noon, malaki ang ating finances. Mga kapatid, pag pinagpala tayo ng Panginoon, huwag tayo maging makasarili. Kasi pwedeng alisin ng Panginoon yan, katulad ng mayamang ito. Huwag tayong maging madamot. Gawin natin ang isang bagay na malulugod ang pangalan ng Panginoon. At lagi nating itutuon yung ating paningin sa Kanya. Tandaan natin yung ginagawa nating ito, hindi natin ginawa sa tao kundi sa Diyos. Kaya nga, yung ating pananampalataya ay lalong lalago, lalong magiging maalab. Kaya, 3 tips para sa tunay na pagbabago. Balikan natin. 3 tips. Una, guard your heart. Bantayan natin yung puso natin. Kasi maraming issues of life. Pangalawa, glorify God. Luwalhatiin natin ang Panginoon, anuman ang ginagawa natin. Kasi kapag niluwalhati natin siya, ibig sabihin, yung practices natin. Amen? Tunay na makikita yung pagbabago. Pangatlo, give your attention to Jesus. Ibig sabihin yan, yung ating mga pananaw, yung ating mga plano, ay laging nakatuon sa Kanya. Kasi sabi ng Philippians 1:6, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Kaya sa hapong ito, hayaan natin, patuloy nating tignan ito. Dahil tayo nga ay binago na ng ating Panginoon, nakipag-isa kay Kristo, tayo ay may bagong buhay na. Amen? So, balikan natin yung picture kanina. Pwede bang pakibalik bago ako mag-conclusion?
So balikan natin yung picture kanina. Yung picture kanina. Ayan. So sabi po rito, ano po yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17? Binago na tayo. So tingnan po ninyo, sa Isaiah 43 verse 18, sabi niya, don't remember the former things. Don't dwell on the past. So binago na tayo. Ito yung dati nating kalagayan, past life, old habits, attitude, behavior. Ngayon, meron na tayong bagong buhay. So meron nang ginagawa ang Diyos. Sabi po ng Revelations 21 verse 5, the one sitting on the throne said, see, I am making all things new. So lahat ng sumampalataya sa Panginoon, maniwala kayo, merong bagong buhay. Kaya sa Panginoon, kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, ang buhay natin na ito na binago ng Panginoon, tayo ay nagkaroon ng bagong buhay, maniwala kayo. Kalimutan mo na yung nakaraan at ito na ang gawin natin. Yung bagong bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? May bagong bagay na ginagawa ang Diyos araw-araw. Sabi nung isang awit, they are new every morning, great is thy faithfulness, O Lord, great is thy faithfulness. Laging may bagong umaga, laging may bagong pag-asa sa buhay natin. Kaya sa bawat isa po sa atin, hayaan po natin ang Diyos na kinilala natin, na siyang nagbago ng buhay natin, patuloy nating ipamuhay. Sa pagwawakas, gusto ko pong sabihin sa inyo, dahil nga tayo po ay meron ng new habits, new attitude, let Christ live it in you. So hayaan po natin si Kristo ang makita po sa buhay natin. Amen? Ipamuhay natin siya, yung ating isip, yung ating pananalita, yung ating ginagawa, si Kristo dapat ang makita. Amen? So, ano po yung mga ebidensya na tayo nga ay binago na? Perspective in life. Plans in life. Practice in life. Ibig sabihin niyan, bago na yan. Hindi na tayo katulad ng dati. Kaya sa buhay po natin, let Christ live it in us. Amen po ba?